hindi naman makikipagtulungan ang bansa sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay yan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, kung gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi hahadlangan ng pamahalaan ito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa madugong laban kontra ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi rin pipigilan ng pamahalaan ang desisyon ni Duterte matapos itong hamunin ng ICC na bilisan ang pag-iimbestiga sa kanyang laban kontra droga. Sinasabing nasa 6 hanggang 30,000 ang namatay sa anti-drug campaign ni Duterte. Sakaling idulog ng ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol ang kaso laban kay Duterte at humiling ng red notice sa mga otoridad ng Pilipinas, ayon kay Pangulong Marcos. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang pakikipagtulungan sa Interpol ay obligasyon, habang ang kooperasyon sa ICC ay isang political decision. Itinuturing na isa sa pinakamahalagang organisasyon sa mundo ang Interpol na tumutulong sa mga bansa para labanan ng international crime. Hindi na aniya bago sa pambansang pulisya ang pakikipagtulungan sa Interpol na naging susi sa pagdakip kay dating Bamban Mayor Alice Guo. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. 2019 ang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Kaya tanong ni Senate President Chis Escudero kay Duterte, paano ulit i-operationalize ni Pangulong Duterte na madaliin yung ICC, siya yung umalis doon? Hindi, sinasabi ko lang, paano? Hindi na bahagi ang Pilipinas ng ICC dahil sa kanya. Tapos ngayon, papamadaliin niya yung ICC? Again, babalikin yung tanong. Paano ngayon i-operationalize yan? Mas magandang tanungin siguro siya kung paano niya balak gawin yon. sa harap nito, iginiit ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang investigasyon sa loob ng bansa kaugnay ng extrajudicial killings. Pag-aaralan niya ng Justice Department ang mga binitawang salita ni Duterte at titingnan kung maaari itong gamitin para makapagsampa ng kaso. The question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there. And up to now, they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still, so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that that justifies a case to be filed. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.